Marami akong friends na nagtatanong sa akin ano daw yung magandang kamerang bilhin kasi gusto nilang mag-start ng content creation this 2025. Sa totoo lang, gustong-gusto ko kayong upuan, gustong-gusto kong sagutin yung mga tanong nyo in detail. Ang problema, sobrang busy natin sa mga buhay-buhay natin, hindi ko kayo ma-meet isa-isa. But again, gusto ko kayong kwentuhan ng sandamakmak kong inputs. Dahil doon, nag-decide na lang akong gawin tong video na to. Para kahit dyan sa bahay nyo na lang, makapagkwentuhan pa rin tayo. Ayos ba yan? And if hindi man tayo friends, no, and yet you're having the same question in life, then this video is also for you. Huwag na nating pahabain yung intro, no? Ano nga ba yung magandang camera pang content creation this 2025? Ito yung mga tipong video na nung ako yung nagsisimula, sobrang grateful ako na may gumagawa ng gantong video. Well, hopefully ma-achieve ko yun tsaka magawa ko yun sa inyo, no? Kasi at this day and age, no, sobrang daming magagandang cameras talaga. Different brands, different types of cameras, sobrang gaganda. So, sobrang hirap pumili. Kaya kung sinasabi nyo na matagal nyo nang gustong mag-start ng content creation, hindi nyo lang alam kung saan kayo mag-start, sobrang valid nun. And sobrang naiintindihan ko kayo. Maniwala kayo, pinagdaanan ko din yon at nanood din ako ng sobrang daming videos para lang makapag-decide. So ang goal ko sa video na to is pasimplihin at pakontiin yung options sa utak nyo para makapag-decide na kayo. Pero bago doon, quick disclaimer muna tayo na itong video na to, hindi ito sponsored ng kahit anong brand. So you can be assured na hindi ako magiging biased sa video na to. As in totally magiging honest ako sa inyo and lahat based on personal first-hand experience. Okay, simulan na natin. Konting foundation muna tayo, no? Don't worry, as simple as possible. May mga ilang terms lang na medyo bago, pero don't get stuck with it. Don't get overwhelmed. Kayang-kaya nyo to. Tulad ng sinabi ko, sobrang daming options nowadays. Pero nag-streamline lang ako ng 3 categories ng camera types para mas madaling i-comprehend. Number 1 is yung full frame cameras. Hindi ko na siya i-define, no, para hindi na kayo mabombard na information. But in layman's term, ito yung industry standard, kumbaga. Yung tipong pag umattend ka ng mga weddings, ito yung most common na makikita nyo na ginagamit ng photographers and videographers. Hindi lahat ng photographers and videographers, pero kadalasan, ito yung gamit nila. In a way, ito na yung mga ginagamit talaga ng mga professional. So you can expect na yung quality niya talagang pang billboard, pang poster, pang commercial purposes talaga. Also, yung mga full frame cameras, interchangeable lenses sila. Meaning to say, kung gusto mong mag-upgrade or mag-iba ng style kumbaga, pwedeng hindi mo palitan yung camera mo, pwedeng yung lens lang yung palitan mo. That being said, you can expect also na hindi mura yung mga full frame cameras. Pero sinama ko siya dito kasi nga may encounter mo siya as you research. And willing ka naman na mag-shell out. To be honest, personally, in my opinion, ito naman talaga yung best option sa 3. But that's the idea. Kapag nakakita kayo ng full frame cameras, you know na industry standard siya and for professional use cases siya madalas. Moving on sa second category natin, which is the APS-C cameras or crop sensor cameras. Hindi ko na uli i-define kung ano yung APS-C, no? Pero to give you a general idea, kung yung full frame is ganito yung sensor, mas pinaliit lang yung sensor ng APS-C. Kaya nga siya crop sensor. So kung yung full frame is yung pang professional or industry standard, yung APS-C naman yung in a way just a level lower. Gets ba? So hindi siya sobrang pangit, hindi siya sobrang downgraded, pero hindi niya ka-level yung mga full frame cameras. And same with full frame, no, yung mga APS-C cameras, interchangeable lens din sila. So pwedeng mag-stick ka sa isang APS-C body tapos iba't ibang lens lang yung gamit mo. That being said, you would notice na mas mura yung APS-C cameras compared sa full frame cameras. Ako personally, nag-start ako sa APS-C camera. Kasi like I said, hindi ganun kapangit yung output niya and yet affordable siya. And sa totoo lang, may nakikita pa rin ako ng mga wedding photographers and videographers na APS-C yung gamit. Mas madalas nga lang na full frame yung nakikita natin. Isa pa pala, no, dahil mas malaki yung sensor ng full frame cameras, mas maganda siya for low light situations kumpara sa mga APS-C cameras. Now to the third category, which I call the game changer. Ito yung hindi full frame, hindi APS-C, pero ginawa talaga siya meant for vloggers and content creators. So in a way, capable to na kumuha ng decent photos and videos. Hindi nga lang comparable yung quality sa APS-C and lalo na sa full frame. Pero hamak na mas mura siya sa full frame and sa APS-C. Sana sa part ng video na to, meron na kayong better understanding ng 3
most common categories? If yes, punta na tayo sa mga specific camera recommendations ko. Naglagay lang ako ng tigi-tigisang unit sa bawat category para nga hindi na kayo malito pa. Kasi alam mo yun, mas konti, mas madaling mag-decide. And just to give more credibility, no, yung tatlong sasabihin ko na cameras, personally, nagamit ko sila. As in, ginamit ko sila for a season sa paggawa ko ng mga contents ko. So, hindi ko to narinig sa iba or whatsoever. First-hand experience ko to sa mga kamerang to. Sa full frame, again, kung may budget ka and you want to be somehow future-proof in a way, go for the Sony A7C. Ito yung in a way entry level and one of the most compact full frame cameras. And sa ngayon, yung SRP niya is 85,000 pesos. Maganda siya pang photo, maganda siya pang video. Meron siyang 4K quality at saka pwede mo siyang salpakan ng external microphone. So kung yung mga gagawin mong mga contents kailangan ng decent audio quality, okay na okay yung Sony A7C. Wala rin siyang record limit, no? So kung mahaba ang recording yung gagawin mo, okay na okay pa rin to. Kasi may mga cameras na nag-overheat, no, na kapag na-reach nila yung certain time na like 30 minutes, automatically mamamatay siya. Ito, in my experience, never siyang nag-overheat sa akin at never siyang namatay kusa. Unless talagang naubos na yung battery niya. Meron din siyang internal stabilization, no? So kung gusto mo siya pang vlog, pwede pa rin. Medyo lumang model na nga lang yung Sony A7C, so hindi siya ganun ka-steady. Pero in a way, meron siyang internal stabilization pa rin. So for whatever type of content, pwede to. Talking head videos, unboxing, vlogging, etc. Again, nagkaroon ako ng Sony A7C and marami akong contents na ginawa using it. For APS-C naman, yung recommended camera ko is Sony ZV-E10. As of now, yung brand new niya is 40,000 pesos. Laking mura kumpara sa Sony A7C, no? Maganda rin siya pang photo, 4K quality na rin yung video niya, and pwede mo siyang saksakan ng microphone. And dahil mas bagong release to ng Sony, no, kahit na mas mura siya sa Sony A7C, mas maganda yung stabilization nito sa video. So for handheld vlogging, mas ire-recommend ko yung Sony ZV-E10 over Sony A7C. And mas maliit din siya, so mas magaang. Wala rin tong record limit, no, in my experience, pero may mga iba na naka-experience ng overheating, pero ako, nung ginagamit ko siya, wala. Kasi nakakapag-record pa rin ako past 30 minutes. Okay na okay to for talking head videos like this, vlogging, unboxing, etc. Like I said, interchangeable lens to. So kung magkaroon ka ng budget, palit ka lang ng lens kung gusto mo ng portrait, ng landscape, and whatnot. Hindi ka nakabox in a way sa isang look or sa isang style lang. And lastly, sa game changer, yung recommendation ko is yung DJI Osmo Pocket 3. As of now, 37,000 pesos yung brand new niya. Yun na yung mas kompleto, no? Yung may bag, tsaka may microphone and other accessories. Ito talaga yung feeling ko, alam nyo na kahit bago ko pa sabihin, no? Kasi sikat na sikat tong camera na to. Ito talaga yung meant for vloggers and content creators. Kasi in a way siya yung gimbal and camera in one. And from the name itself, Pocket 3, sobrang pocketable kasi sobrang compact itong camera na to. Pwede pang photo, pwede pang 4K video, pwedeng landscape, pwedeng portrait, you name it, literal na ginawa siya for content creators. And sa tatlo, ito yung pinaka-stabilized kasi nga gimbal siya and camera in one. Kaya kung yung main content mo is vlogging, handheld vlogging, ito yung perfect for you. Yung Sony A7C and Sony ZV-E10, perfect yun kung laging naka-tripod yung contents mo. Like tulad ko, no, madalas ako mag-talking head tsaka mag-unboxing na laging stationary yung camera. Bihira ako mag-vlog actually. So yun basically yung tatlong camera recommendations ko for you. In a way, silang tatlo, kaya nilang gawin yung unboxing, vlogging, talking head videos, etc. May mga kanya-kanya lang na pros and cons kumbaga. Like yung Sony A7C, full frame siya, so based on quality talaga ng output ng photo and video, siya yung pinakamaganda. Kaya lang, mahal siya tapos hindi siya masyadong stabilized. Not ideal for handheld vlogging. Yung Sony ZV-E10 naman, mas stabilized siya kumpara sa Sony A7C, pero dahil crop sensor siya, hindi siya maganda for low light situations. So kung madalas kang mag-shoot sa mga not so well lit environment, hindi ito yung para sa'yo. Pero kung may proper studio ka naman, may mga tamang ilaw ka naman, okay na okay lang yung Sony ZV-E10. And yung Pocket 3 naman, no, hindi siya best for photo, pero sobrang ganda niya for handheld vlogging. Hindi lang for vlogging, no, pero kung gusto mo lang mag-video in general, sobrang ideal and sobrang convenient na sobrang stabilized niya. But then again, yung output niya hindi kasing ganda ng full frame at ng APS-C. Especially considering the fact na pwede mong palitan ng lenses yung full frame at APS-C cameras. Okay, so mag-landing na tayo, no. Kung ako yung tatanungin, ano yung best beginner camera this 2025 for content creation, yung sagot ko personally is yung Sony ZV-E10. Hindi ganun kamahal, hindi kasing ganda ng full frame yung output, pero maganda pa rin and interchangeable lens siya. For me, siya yung pinaka-value for money. Kasi get this, no? And I'm speaking again from personal experience. Pag pumasok ka sa content creation, hindi mo pwedeng sabihin na
ganito lang naman yung gagawin ko, hanggang dito lang naman yung gusto ko, hobby ko lang naman 'to. Puwede, pero malaki din kasi yung chance na mag-enjoy ka diyan at seryosohin mo pa siya. At kapag umabot ka dun, gugustuhin mo na mag-upgrade para mas gumanda yung contents mo. Been there, done that. At the end of the day, malaking factor din talaga yung budget. So kahit sabihin ko na Sony ZV-E10, Sony A7C, pero kung yung afford mo, yung kaya mo, yung Pocket 3, okay na okay yun. Uulitin ko, napakadaming options pero kasama siya sa top 3 recommendations ko. So, believe me, maganda na rin yun. And magagamit mo siya sa kahit anong types of content. Lalo na kung magaling ka, tsaka matyaga kang mag-aral ng camera. Kayang-kaya mo yan. So yun lang 'no for this video. Again, sana, napasimple ko yung mga bagay-bagay. Sana, kumonti yung confusion sa utak niyo 'no, para mas makapag-decide kayo ng maayos at ng madali. Yun yung mga recommendations ko. Again, ginamit ko sila personally. Marami akong na-try na camera, marami akong ginagamit na camera, pero yun yung mga mare-recommend ko talaga. Yun yung sasabihin ko sa sarili ko kung mag-start ako this year. Kung meron pa kayong mga tanong 'no, na hindi ko na-cover sa video na 'to, message niyo ako sa Instagram, dun ako pinaka-active. But that's it for now 'no. Sana again nakatulong 'tong video na 'to sa decision making process niyo. Kasi believe me, nung ako yung nandiyan, nung ako yung mag-start pa lang, sobrang grateful ako sa mga ganitong klaseng videos na nag-e-explain ng mga bagay-bagay ng sobrang simple at sobrang streamlined. So sana na-achieve ko siya sa video na 'to. Kung oo, na-achieve ko siya, you can let me know by liking, by sharing, and by subscribing sa channel na 'to. Yun lang muna for now. Don't worry, I'm thinking of, making contents na parang ganito, na yung parang educational or, informative 'no, kumbaga. I'm thinking na after nito, magturo ako ng mga aperture, shutter speed, ISO, et cetera. So, alam mo yun, yung stage na nakabili ka na, so paano naman siya gamitin, et cetera. So, kung gusto mo yun 'no, kung interesado ka dun, subscribe ka na para 'pag lumabas na yun, you would get informed right away. Yun lang sa video na 'to. Again, hindi 'to sponsored video. Lahat yun from my heart and from my experience. Sana again and again nakatulong 'to, and you can let me know kung nakabili na kayo 'no. I would be happy to know na, nanggaling kayo dito tapos nakatulong 'to, and finally nakabili na kayo so you can start making contents. So yeah, yun na muna for now. Maraming maraming salamat sa panonood. See you in the next video.